A mim cabe agora dizer alguma coisa Maaari ako na sobre yon o magsalita carisma tungkol da sa família. karisma ng Qual pamilya vocês kung todos saan sabem. kayong lahat ay naging Uma parte e nito de sa outra iba't forma. ibang paraan. O carisma Hindi não kami fomos ang may nós gusto nitong que karisim. queríamos. Itong Essa Family of família Hope, da esperança, sem walang dúvida, duda foi ito uma ay imbento ng revelação de Diyos. Deus. Siya ang Ele naging inventou, bento, ele siya ang planejou, nagplano, ele siya ang sonhou nag-iisip nito e nós at entramos nakapasok nesta tayo dito dahil fazendo a sua kagustuhan vontade. niya. Precisamos ter Kailangan natin clareza. maunawaan ito. Todos nós nascemos Lahat tayo ay com pinanganak uma na só may isa finalidade. lamang layunin. Devemos Kailangan nos nating maging santificar. banal. Todos os Lahat homens ng e mga mulheres babae da at terra lalaki sa estão lupa aqui ay para nandito se upang maging banal. para depois, no Para fim sa da katapusan ng vida, buhay, com masabi ng toda may liberdade, kalayaan, dizer, Diyos, eu ikaw te ang quero. tangi kong Você kabutihan. é meu único Gusto bem. ko kayo. Se alguém tem Kung esta sino ay may clareza, pag-uunawa ng forte ganito na na malakas sa eu kanyang nasci kaluluwa, para me na ipinanganak santificar, siya upang maging o banal, resto walang halaga ang mga ibang bagay sa não vai kanya. valorizar demais Halimbawa, hindi o estilo mabigyan de ng vida masyadong dele. halaga kung anong nagiging style of Se life niya secundário, dahil se eu sekundaryo sou na to. casado ou não Kung may sou asawa ko o casado, hindi, isso não tem walang nenhuma impluensya influência sa na pintuan porta da papasok entrada sa do langit. céu. Sa Ao halip, contrário, hindi Jesus ito may não vai tatanong ni perguntar. Jesus. Ele vai Itatanong perguntar niya se você kung amou nagmahal ou ka o não. hindi. Então precisamos Kaya ter kailangan natin clareza magkaroon ng que nos kaliwanagan vai na santificar ang pag-ibig ang pelo magiging dahilan ng ating viver o pagkakabanal. evangelho, esse Isabuhay estilo ang de vida ebanghelyo, que vocês itong style of conhecem e life, estamos at vivendo. lahat ng bagay alam ninyo ay sinasabuhay na Agora, sem natin. dúvida, foi uma Wala akong graça duda na naging isang particular special na que biyaya Deus na nos deu ibinigay ng este Diyos sa ating carisma itong karisim de cuidar na alagaan daqueles ng mga que adik sa estão droga dependentes at iba pang de droga maraming e uri de ng bisyo. tantos outros vícios. Dahil Porque eles nos pinoprovoke nila provocam tayo na magmahal todos os dias araw-araw. de amar. Ilang Quantas beses na vezes nangyari na você tem may plano ka na at binago nila ito at buong buhay mo. Kahit ang unang adik, si Antonio, nang humingi siya ng tulong kay Nelson na bago ang buong buhay namin. At ako, unti-unti, pati mga kapwa-pari ko, sa pagbubuo nitong trabaho, pinapayagan nila ako sumali sa kanila. Kaya hindi na ako pari sa isang parokya kagaya ng dati, na bagong buong buhay ko, ang aking style. Pero nagkaroon din ako ng isang pagkakataon na wala sa akin dati. Pagkakataon na magmahal na mas marami. Dahil nagtatrabaho kasama ng mga tao may addiction, ibig sabihin mga tao maralita, mga tao na maraming beses hindi nakatanggap ng pagmamahal sa paraan na dapat nila tanggapin. Minsan tinanggihan na sila ng kanilang mga magulang. Lahat ng mga tao dumarating sa amin ay nangangailangan ng malaking pagmamahal mula sa parte namin. At ito ay isang grasya. Minsan nakikita sila ng lipunan bilang problema, bilang krus, isang pagbabanta. Pero para sa ating isang pagkakataon upang magmahal, pinoprovoke nila itong pagmamahal sa amin. At dito, bawat isa, kahit may asawa naman o hindi, ay kailangan sagutin kung anong kaya nila para sa mga tao na ito. Sa umpisa, naisip ko, gusto ng Diyos para sa akin, para sa atin, alagaan itong mga tao. Pero hindi nagtagal, napansin namin, teka lang, itong mga taong ito may mga pamilya, at maaari din sa kanilang pamilya may problema. Hiwalay na sila, o kaya may ibang mga problema sila gaya ng super protective, o iba pang mga tao na nag-abandon sa kanilang mga anak. Kaya itong mga pamilya na ito ay kailangan din ng tulong. At kaagad natuklasan namin na ang trabaho sa mga pamilya ng mga tao under rehab ay saligan. Pero hindi nagtagal, naintindihan din namin na pati sa pag-uwi ng isang tao sa fazenda, kailangan din niya ng tulong. Kailangan pa niya makuha isang lugar kung saan maaari sa buhay itong bagong style of life. At kailangan din ito ng mga pamilya. At ipinanganak din ng mga Living Hope groups na kumalat na sa buong mundo.
At dito patuloy na natatanggap itong pagmamahal at sinasabuhay itong pagmamahal. Tapos naintindihan din namin sa pamamagitan ng mga madre na tumulong sa amin. At sa ngayon, 19 congregations na umattend sa meeting na ito. Narinig namin ang sinabi nila na tinulungan sila nitong Karisim ng Fazenda da Esperanza. At sa kanilang buhay mismo na personal, pati sa buhay nila sa loob ng congregation nila. Kaya naintindihan namin ang trabaho ng Fazenda ay nakapasok sa maraming mga kumbento, mga gusali nitong mga madre, kayarian, mga relihiyoho, etc. Pareho din nangyari sa mga pare. Nagkaroon kami ng meeting sa mga pare. Talagang kapansin-pansin ito. Ang mga pumupunta sa fazenda sila, nagmimisa, nagtitipon kami sa hall na ito, at narinig namin mga malalim na karanasan. Nakabukas sila ng mga puso, naramdaman nila ang pagmamahal namin, at isang malalim na kalayaan. At maraming paring din may problema. Dahil ang mga pare ay anak din nitong lupa, nitong mundo na yon. At dahil sa marami nilang problema, ay nakahingi sila ng tulong. Sa ngayon, meron kami dito sa fazenda 3 pare, dito sa Pedrinhas at isang relihiyoho. Isang brother na humingi ng tulong at namumuhay kasama ng ibang mga tao dito. Parehong kalagayan nila. At doon din sa center ng boys, may 3 pare din. At may ibang request pa. Kaya napansin namin ito. Tulong din ito para sa simbahan sa loob nitong kayarian. Tapos nagkaroon pa kami ng meeting sa mga obispo. Sa taon na ito, 18 bishops ang dumating. At marami sa kanila, sa kanilang mga sharing, dahil ginagawa din namin itong sharing sa kanila, gaya na nagagawa natin na yon. At ibinabahagi nila mga bagay na malalim, na mabuti daw sa kanila ang karanasan sa fazenda. May mga obispo na pumupunta sa fazenda tuwing linggo. Tuwing linggo. Bakit? Dahil na-encounter nila dito itong presensya ni Jesus, itong Karisim na binubuo ng isang pamilya. At kapag binuo ng Karisim ang isang pamilya, kaya wala ng limits. Dahil ang pamilya ay malaki para sa lahat. At lumalago ang pamilya. Isang pamilya hindi lumalago, ibig sabihin may problema. Kung maalala ko ang pamilya ni Lucy, nakilala ko ang tatay at nanay niya. 2 mabuting tao, na nagmamahalan, na may mabubuting kalooban sa isa't isa, at bigla lumaki talaga ang pamilya nila. Sa ngayon, di ko na alam kung ilan na sila. Isang crowd na sila. Mga anak, tapos dumarating mga apo, at sunod-sunod pa. Mahirap kilalanin ang lahat doon. Ito ay pamilya. Ang pamilya ay lumalaki. Kung lagi ganitong kalit tayo, hindi lumalaki, kaya hindi tayo isang pamilya. At ganito rin masasabi natin ng nakarating dito ang Santo Papa. Pati siya ay nakatouch sa karisim ng pamilya, ng Fazenda da Esperanza. At sa pagbalik niya sa Rome, maraming beses nabanggit niya ito in public. Doon sa meeting ng mga youth sa Loreto, sa harapan ng 500,000 katao, nasabi niya ang tungkol sa fazenda, tungkol nitong karanasan. Tapos sa Austria, pati sa katapusan ng taon sa Rome, nang nagsalita siya sa mga kardinal, obispos, nasabi niya ang tungkol sa fazenda. Masasabi ninyo ang kanyang pagsasalita sa papasok ng kapilya. Pero pati nung na-meet namin siya sa Angola, naalala niya ang fazenda at naging masaya siya dahil nakita kami ulit. At nang nasabi namin sa kanya na magbubukas din kami sa fazenda sa Angola, talaga masaya siya. Sabi sa akin ng kanyang sekretary pagkatapos, Father Hans, ilang beses na may dumarating na mga obispo dito nagsasalita tungkol sa fazenda at nababanggit din ito ni Pope. Mga huling araw na ito, nakapunta sa Rome isang obispo ng Argentina kasama ng isang pare upang kausapan si Pope tungkol sa iba't ibang mga topics. Sa usapan nila, tinanong nitong pare ni Santo Papa
kung ano daw ang kanyang trabaho sa diocese. Sabi niya, parish priest ako, militar kapelyan, at nagtatrabaho din ako sa Fazenda da Esperança. Sa Fazenda da Esperança, sabi ng Pope. Alam mo na ba na magbubukas din sila ng isang komunidad sa Angola, Africa? Kaya pinasa sa kanya ng Pope ang mga balita tungkol sa Fazenda. Dahil nasa loob ito ng puso niya, kaya walang duda na ipinanganak itong karisim para mabago ang simbahan, itong mundo, itong lipunan. Hanggang saan pa ito maabot? Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Sigurado ako na nasa panimula pa rin tayo. Ito ay isang bagong puno pa na lumalaki. Nang nagsimula ito, nagsimula sa pamamagitan ng ilang tao consecrated. At mukhang ayos naman ito. Bakit? Dahil hinihingi nitong trabaho isang buong donasyon. Namuhay si Nelson kasama ng mga boys 24 oras sa isang araw at hindi niya maisip pumunta sa siyudad. At pagkatapos ng ilang taon, sinasabihan ko siya, Nelson, lumalawak na ito. Hindi ka pwede manatili lamang sa isang bahay. Tingnan mo na rin ang ibang mga fazenda. At natuklasan namin na itong donasyon ng mga consecrated 24 oras ay nakagawa ng isang milagro. Dahil pagdating ng mga tao sa fazenda, dalawang sakit dala nila. Una sa lahat, affectively, nasaktan sila at pati economically. Pag tinanong nila ang mga nagtatrabaho sa fazenda kung magkano daw ang sweldo nila, sinasagot nila na mapayapa na wala silang sweldo. Bakit? Dahil sa iyo. At dito, mararanasan nila isang crisis. Tapos tinanong pa sila, pag medyo close na sila, sabihin mo sa akin, may babae ka ba? Wala. Wala ka bang asawa? Wala. Bakit? Dahil sa iyo. Dito na-touch ang marami. Kung sino man ang hindi mag-asawa at walang seldo dahil sa akin, importante kaya ako, minamahal ako, may pumapansin sa akin. Imposible ito, akala ko walang nagmamahal sa akin. At sa pamamagitan ng pagmamahal nitong mga consecrated 24 oras, nalalaman din nila ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. At pinupuno ng pag-ibig niya itong puso na walang laman. Pinapasok niya ang puso. Kaya sinasabi ko lagi, para sa akin, ang mga adik ay hindi isang may sakit, kundi maralita. Isang tao na hindi pa natuklasan ang pagmamahal ng Diyos. At tayo ay mga instrumento upang gawin kilala itong pag-ibig ng Diyos. Pero makakabigay lamang itong pag-ibig ang mayroon ito. Kaya hinihingi ng Diyos mula sa mga consecrated isang donasyon at consecration. Hinihingi niya ang isang pangangailangan na mamuhay malapit sa Diyos, isang malalim na relasyon. Dahil mamuhay malapit sa Diyos ay ibig sabihin, mamuhay na bilang buhay may asawa. Siya ang ating asawa ng ating kaluluwa na pinupuno ang bawat isang tao sa isang kapansin-pansin na paraan. Kaya wala akong duda, ganito sinimula ng Diyos itong trabaho. At dito makita ko ang difference sa iba. Halimbawa, sa Canção Nova ay may Father Jonas, tapos dumating si Lucia. Namatay ang asawa niya at nakapag-asawa muli siya kay Hector. Kung tignan ko ang Work of Mary ni Gilberto, ipinanganak ito sa Recife sa pamamagitan niya na may asawa. Si Moises naman sa Shalom ay consecrated, pero nakasali kaagad isa naman na may asawa. Kaya marami pang ibang mga trabaho ay nagsimula sa pamamagitan ng mga may asawa. Bakit? Dahil kailangan siguro itong presensya ng may mga asawa upang magturo ng Ebanghelyo. Kaya ang style, ang karisim ng bawat grupo ay nangangailangan mga bokasyon.
Halimbawa, ang Canção Nova sa TV, importante ang presensya ng mga may asawa dahil karamihan sa lipunan ay may asawa din. Pinapasa nila sa mundong ito lahat nitong bagong buhay ng isang couple, pamilya, mga bata, etc. Pero sa kalagayan natin, na tumatanggap sa mga tao na saktan ng lipunan, ang lakas ng pagkabirhen ay isang bagay na kapansin-pansin. Pero lumalawak talaga itong trabaho sa isang mabilis na paraan at nangangailangan ng bokasyon. At marami din sa mga tao na sa amin ay may mga anak. Ang iba may asawa. Iba ay may mga nagsasama. Agora estamos neste momento. Sana yon, malapit na ang panahon na ma-approve tayo sa simbahan. Nasa Rome ang mga statutes natin. Sobrang isang taon na. Ilang beses ibinalik ito sa amin upang mabagong ilang bagay. Pinadala namin ulit sa kanila at mga huling araw, ibinalik namin ulit sa kanila at pinag-isipan na namin ito sa mga ilang meetings natin at lalo na kailangan natin maintindihan kung ano talaga ang task ng bawat isa. Hindi pwede gawin ng lahat ang ginagawa ng iba. Ako sa pagtingin sa akin, clear na ang aking mga limitasyon at marami ito. Alam ko maraming bagay na wala akong alam. Dahil napapansin ko ito araw-araw. Halimbawa, kapag may tumutunog ng gitara at kumakanta, alam ko na hindi ako marunong magigitara. At kung kumakanta naman ako, aalis siguro kayo. Kaya tumatahimik lang ako at hinahayaan ko lang ang mga iba na kumanta. At ganito, marami pang ibang mga limitasyon. Pero hindi ako nahihirapan dahil dito. Bakit? Dahil na-meet ko ang mga iba na marunong gawin ito. At mahalaga na magiging isa tayo, na mananatili magkaisa tayo, nagtutulungan tayo. Kung ano hindi alam ng isa, alam ito ng iba. At sabay-sabay kaya natin gawin. Maraming beses naririnig ko, ang iba meron ganitong kalamangan, etc. Siyempre, iba-iba tayo. Huwag tayong mag-inggit sa iba. Meron tayong iba't ibang talent. Halimbawa, nandito ang group ng may talent na mag-video. Magpapasalamat tayo dahil may mga tao meron ganitong talent at hayaan natin sila gumawa. Ang iba naman may talent kagaya ni Zeda Horta. Kilala siya sa lahat ng mga fazenda. Talent niya ito. Papuri sa Diyos. Ang bawat isa ay may sariling talent. Importante ito. Magiging masaya tayo dito. At pagkatapos, mahalin at suportahan natin ang mga pagkukulang ng iba at gamitin ito upang maging banal. Minsan may dumarating sinasabi, si Juan ay may gumawa nito, niyan, pati siya, ganon. Mga pagkukulang nila ito. Okay lang, suportahan natin ang isa't isa. Magmahalan tayo. Ituro natin ang mga pagkakamali ng bawat isa na may pagmamahal at na may kalayaan. Dahil isang pamilya tayo. Pero huwag natin kalimutan, mayroon tayong isang parehong bagay. Kailangan natin maging banal. At ang mga paghihirap ay mga pagtataon upang maging banal. Minsan may dumarating sa amin na sinasabi, uwi ako, ayaw ko na. Sabi ko, malaya ka. Pwede kang umalis. Pero pabayaan mo bang krus? Pabayaan mo bang iyong paglalakbay patungo kabanalan? Hindi mo ba naintindihan na hindi ka tinawag ng Diyos sa pamilya na ito upang magkasama magbukasyon lamang? O kaya upang magkasama mag-retreat? Tinawag ka niya para sa isang bagong style of life. Nakakasama tayo upang maging banal, upang buhatin natin ang ating krus na sabay-sabay, at upang magkaroon ng pasyensya sa isa't isa, upang makapagsimula muli ng sabay-sabay, at isang araw doon sa langit, makakasama tayo ng sabay-sabay habang buhay. Makakaroon tayo ng oras sa langit, at matutuklasan natin ang maraming bagay. At baka ang mga tao naging problema dito pagdating doon ay magiging grasya. Bawat disgrasya ay nagiging grasya. Lahat ng bagay na negatibo dito ay nagiging positibo. Kaya oras na at sana matulungan tayo nitong meeting na kayo din bilang mga mag-asawa ay malalaman kung ano ang inyong lugar sa loob nitong Family of Hope.
kung paano kayo makasali, ano ang pwede ninyong gawin, at kung ano ang hindi ninyong pwedeng gawin. Kailangan din ninyong kilalanin ang inyong mga limitasyon. Halimbawa, ang may mga bata na maliliit ay hindi masyadong malaya upang mapuntahan ang buong mundo. Kaya minsan ay kailangan sabihin, gusto ko sana, pero hindi ako pwede. Oras na iyon na magturo sa mga anak. At kailangan itong maintindihan ng iba at respetuhin ito dahil ang mga anak ay mga biyaya ng Diyos at kailangan bigyan sila ng edukasyon. Kung titingnan ko ang pamilya ko, nagiging masaya ako dahil naintindihan ng nanay ko. Ang mission niya na iyon ay maging ina. Kaya iniwan niyang lahat, ang buong social life niya. Ngayon ko lang nakikita na baka nagustuhan niya noon pumasyal, sumayaw, o kaya kung ano pa. Pero tinalikdan niya ang lahat. At naging available siya para sa amin lagi. Kung anong oras na dumarating kami sa bahay, nandoon ang nanay. Sa panahon na yon, mas mahirap ang trabaho. Ang araw na paglalaban ng damit ay naging sakripisyo para sa amin lahat. Hindi ito madali. Pero nandun siya at mabuti ito para sa amin. At nagawa niya ang parte niya, hindi sa pagbubuo ng maraming bagay o naging empleyado dito o doon. Pero naging isang ina siya na masaya. At sinabi niya sa amin maraming beses, kayo ang aking kaligayahan. At nagbigay siya ng buhay para sa bawat isa sa amin. Araw-araw, kasama ng mga paghihirap, pagkatapos pa ng gyera, kulang lahat. May pasyensya siya. Kawawa kami kung hindi siya nag-stay lagi sa bahay. May mga sandali, tumakbo ako sa bahay. May nangyari sa akin. At pagdating ko nandun siya, nakikinig sa akin na may pagmamahal. Isang tao na ipinakita sa akin kung sino sina Jesus at Maria para sa akin. At dahil sa Kanya, naintindihan namin kung sino ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. At walang magsasabi sa Kanya, pumunta ka sa parokya ng katesismo. Wala siyang oras. Hindi niya kaya at hindi ito kagustuhan ng Diyos para sa Kanya. Kaya naman ito gawin ng iba. Meron kasi siya mga bata na kailangan niya alagaan. At sa ganito, kailangan natin maintindihan sa fazenda. Pag may isang ina na may mga anak na maliliit, magkakaroon ng pasyensya kung hindi niya kaya gumawa ng ibang bagay. Pero gawin na maayos itong parte at magbibigay ng magagandang kinabukasan para sa mga anak. Kaya hindi natin pwede kumpara ang dalawa. Pero ang pagmamahal lamang may kakayahan maintindihan ng iba. Ang pagmamahal may pasyensya, pag-unawa, at makabigay sa iba ng pagkakataon na isabuhay ang kaniyang vocation. Kaya nga may asawa, kailangan maunawaan na hindi siguro siya pwede mag-travel na madalas dahil magastos ito, may mga bata, at ang mga iba na walang asawa, consecrated, pwede nila gawin itong parte. Sa mga weekends naman, pag wala ang couple, at kailangan natin tingnan kung paano tumulong, madagdagan. Kaya gusto ko sana sa meeting na ito, masasabi ninyo sa amin, pwede namin gawin ito. Nasahan ninyo, magagawa namin ito. Pero may mga limitasyon kami dito, kinakailangan namin ito, sa financial aspekto naman ganito, tungkol sa bahay, eskwelahan ng mga bata, lahat. Masabi ninyo kung paano, kung anong kinakailangan ninyo upang mamuhay itong pamilya sa loob ng isang karisim. At kung makabigay pa kayo ng mga halimbawa at nagagawa ng maayos ang inyong bahagi, at hindi masyado mga bagay-bagay, makakabuo na itong trabaho, itong pamilya. At dito sa ganitong pagtitingin, pati ang mga matatanda at may ilan na, kung nasa harap ako ng salamin, nakikita ko dumarating na ang katandaan. Mabilis itong proseso, may magkakasakit at baka naka-bedridden. Kaya ayaw ko mag-iisip, hindi na ako makagawa ng kahit ano, naka-bedridden na ako, hindi na ako kaya magtrabaho. Nakakabuo ka pa rin itong trabaho. Dahil itong trabaho, hindi ibig sabihin gumawa lamang ng mga bagay-bagay. Itong trabaho ay isang style of life, isang paraan.
Binubuo itong karism sa pamamagitan ng pagmamahal ng bawat isa. At ang naka-bedridden ay may maraming bagay na pwede niya maibigay, maraming paghihirap. Kagaya ng sinabi ni Kiara, lagi dumarating ang mga balita tungkol sa mga tao na mamatay. At nangyayari din ito sa buhay natin. Dumadami ito. Halimbawa, kahapon namatay ang tatay ni Maria do Carmo. Kaya wala pa sila dito. Pero sa tingin ko, darating sila ni Luis Carlos mamayang gabi upang sumali sa atin. Kahapon din namatay si Lady Misha. Empleyado siya doon sa Fazenda Gutneuhof sa Germany. Volunteer siya na nagtatrabaho buong araw sa office nila. Bigla siya na-atake sa puso at namatay. Kaya mas maraming tao ang pumapasok sa fazenda sa langit. Pero huwag tayong matakot. Kailangan mabigyan tayo ng motibasyon upang magmahal na mas marami. At sa ganito, ihanda natin ang sarili natin para sa ating oras. Di ko alam kung clear ang nasabi ko. Wish kong lahat ay mararamdaman bilang miyembro nitong pamilya na nilikha ng Diyos. Family of Hope. Lahat kayo, lahat. Mga nasa loob, Volunteers of Hope, mga may asawa o hindi. Ang bawat isa ay makakabigay para sa pamilya na ito kung ano may bibigay nila na may kaligayahan. Ibabahagi ng bawat isa ang kanilang mga talents, mga ari-arian, mga karanasan, lakas. Ibahagi itong mga taon at magamit ng Diyos ang pagmamahal ng lahat upang mabago ang maraming tao, upang maibalik sa kanila itong buhay ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng payagan na magkaroon ng dalawang groups. Mga may asawa at walang asawa. Hindi pwede payagan magkaroon ng group na taga-common life at mga volunteers of hope. Kahit kung sa mga araw na ito, ihiwalay natin ng konti itong mga groups, pero magawa natin ito upang maintindihan natin ng maayos ang kanilang bokasyon sa loob ng pamilya. Pero hindi magkaroon ng gap. Makaisa tayo at kinakailangan natin ang bawat isa. Sa huling koreksyon nagawa namin sa ating mga statutes, pinadala namin sa mga nakaraan araw nito sa Rome, at pinag-usapan din namin ito sa council kasama ni Don Dino. Mga taga-presidents ay may mga consecrated dahil kailangan nila mag-travel sa buong mundo at kailangan nila suportahan itong trabaho na malapit, kaya obligatory ang availability nila. Hindi ko maisip na ilagay dito isang tao na may asawa, kawawang asawa at mga bata, dahil kulang ang oras niya. Kailangan niya maging malaya upang mahalin ang lahat. Gusto kong kabutihan ng lahat. Kaya ang vocation ng isang consecrated ay mahalin ang lahat. Sa presidents ng fazenda, kinakailangan namin mga tao na may availability ng ganito. Physical availability, available time upang mag-travel, at availability ng isang malayang puso para sa Diyos lamang. Upang mahalin ng lahat, ginagamit itong puso ng Diyos. Hindi ko maihati ang puso ko sa ibang tao. Kung may asawa ko, hindi ko kayo mahalin sa ganitong paraan. Buong pag-ibig para sa inyo, radikal. Wala akong duda nito at lahat kami naintindihan nito. Pero sa council naman, ipasok namin ang mga nakakabigay ng formation na dahil sa hinihingi nitong trabaho sa kanila, kailangan din tawagin mga walang asawa. Tapos makakaroon din ng mga tumutulong sa formation. At dito makapasok din ang mga may asawa na tutulong din sa formation, kagaya din na nangyayari na. Pero mga responsible ay kailangan magkaroon ng availability upang mag-travel, magdalaw, kilalanin, at alamin kung anong klase mga tao ang hinahanda nila para sa mga mission. Nakapunta si Father Cesar sa mga araw ito sa Mexico. Napakahalaga ito. Pagbalik niya, nakikita ko na bago ang kanyang tingin. At nalaman niya na kailangan mga tao doon na may specific talent, isang bukas na tao, kaya napaka-importante ito.
At pagkatapos naramdaman din namin, dahil sa sinabi ng ilang sa inyo, naramdaman namin importante din ang presensya ninyo sa council upang masabi lagi, nabubuhay kami bilang may asawa at gusto din namin magbahagi sa ganitong karisim sa pagre-rehab ng mga tao. Maaari ninyo maasahan ang tulong namin. Pero sa ganitong bagay, pwede kami, sa mga bagay na ganyan, hindi. Kayo ang dapat magsabi sa amin kung saan kayong pwedeng tumulong at kung saan may mga limitasyon dahil sa inyong vocation at state of life ninyo bilang mag-asawa. Kaya pinadala namin ito sa Rome, hintayin natin ang sagot, at kahit kung anong magiging sagot, mahalaga na kayong lahat ay mararamdaman na responsible sa ganitong mission na binigay sa atin ng Diyos. Isang magandang mission ito, di ba? Walang duda nito. Ngayon, kagaya ng sinabi ko, nasa panibula pa lamang tayo. Kaya gusto ko na rin sana sa meeting na ito, masasabi ninyo sa amin at sama-sama tayong mag-iisip kung paano ihanda ang mga mag-asawa na darating. Dahil nangyayari lagi na may mga tao madamdamin sa iba at ipinapahayag nila itong desire na mag-asawa. Kaya kailangan namin maghanap ng paraan kung paano ihanda sila upang ang kinabukasan nila maging isang couple kagaya ng inaasahan ng Diyos para sa kanila sa trabaho na ito. Hindi pwede mag-asawa tapos maghihiwalay o kaya live-in, etc. Kailangan natin maging ilaw sa mundong ito. Pati sa aspekto na ito, sa pag-aasawa, kailangan natin mamuhay ayon sa sinasabi sa Ebanghelyo. Hindi natin pwedeng baguhin ang sinasabi sa Ebanghelyo. Hindi madali sundin ito. Dahil sa mundong na yon, binabagong lahat. Pati ang mga paro minsan nababago. Tinatawag na postmodern dahil ganito ang ginagawa ng lahat, etc. Kaya kailangan natin magkaroon ng kaliwanagan tungkol ito. Sa meeting na ito, magkakaroon tayo ng mga topics kung saan mabigyan kayo ng oportunidad mag-isip tungkol sa responsibility na maging mga magulang, tungkol sa sexuality, mga pamamaraan niya, upang maging mga couples kayo kagaya ng plano ng Diyos para sa inyo. Ayon sa kanyang salita, naalala ko sa Angola, na may nakakita sa amin kasama ni Pope nung tinanggap niya kami at may marami mga journalist doon. Kaya pagkatapos nagustuhan din nila makipag-usap sa amin dahil nakita nila at tinanggap kami ng Pope. At ang tanong na iniisip nila, medyo malakas itong topic sa kanila sa media ng buong mundo, kung bakit hindi pinayagan ng Pope ang paggamit ng mga kondom. At tinanong ako ng journalist, sa tingin mo na rin, kailangan maging mas bukas ang Pope tungkol ito, di ba? Sa harapan ng mga problema ng ganito sa buong mundo. Maraming tao namamatay sa sakit na ito at tuloy sarado ang Pope tungkol dito. Kaya ang buhay ninyo, ang Ebanghelyo, ang nakabigay ng liwanag sa akin sa oras na yon. At sinabi ko sa kanya, Dear journalist, sino ang kinakatawan ng Pope? Who does he represent? Si Jesus mismo. At bumaba siya dito sa lupa, nadala niya ang kanyang style of life, ang kanyang salita, mga utos, at nasabi niya, kawawa ang nababago kahit isang quit ng mga ito. At sa nayon, gusto ninyo na ang Pope, representative ni Jesus dito sa lupa, ay mababagong itong mga utos. Ano ibig sabihin ipamahagi ang mga kondom? Para sa akin, kung magagawa ko ito bilang pare, para nasasabi ko, gamitin ninyo ito at magsasex kayo sa pamamaraan gusto ninyo. Pero gawin ninyo ito sa isang ligtas na paraan. At dito nasa inyo na ang pamamaraan upang magawa ito. Kaya parang sinasabi ko sa kanya, magkasala ka. Para nawala na mga utos niya. Ibibigay ko ito sa mga couples ang masasabi ko, gamitin ninyo ito, ingat. Pwede kayo mag-sex. Sino maaari baguhin ito? Ang Pope. At gusto pa rin ninyo na baguhin niya mga utos na binigay ng Diyos. At sinisisi ninyo siya dahil sa mga nakakasakit ng AIDS.
Siya ang tao nagpapahayag ng isang ligtas na paraan, ang pamamaraan ng Ebanghelyo, ang katapatan, kung sino ang sinali ng Diyos, hindi maihiwalay ng tao. Magpapahayag din niya ang ika-6 na commandment, pati sa kabataan, maging tapat at hindi gamitin ang katawan bilang source ng kasiyahan, kundi bilang kakayanan magmahal sa kasal, ibigay ang sarili, at kung ganito, walang nagkakasakit sa AIDS, at ginagawa ninyo guilty ang Pope. Sa isang pamamaraan, ipinapahayag ninyo sa buong mundo ang paggamit ng kondom. Pasensya lang. Pero sa tingin ko, parang schizophrenia ito. Isang schizophrenia sa buong mundo. Tayo naman bilang karisim ng pamilya, kailangan maging alert upang hindi makapasok sa mga ganitong bagay. Hindi natin pwede pasukan ito. At kailangan natin tumulong sa isa't isa. Kayo bilang mga mag-asawa ay masasabi sa amin na possible gawin ito, possible maging tapat sa utos ng Diyos, at kami naman ay magsasabi sa inyo na possible mamuhay bilang consecrated, mamuhay lagi available para sa lahat. Umiiral ang pag-ibig, pinupuno tayo ng pag-ibig, at masasabi namin sa inyo, possible mamuhay ng ganito. Sa langit, ganito rin ang magiging pamumuhay natin. Possible maging tapat. Possible maging masaya. Masaya talaga ng totoo. Hindi Diyos ang sex, kundi isang bagay na nagiging complement para sa isang couple upang magmahalan sila. Pero source to ng pag-ibig, hindi source ng pagiging dependent. Kaya tulong-tulong lang tayo sa isa't isa. May grasya kayo sa bawat fazenda kung saan kayo nakatira. Basta nagmamahalan kayo at madadala ninyo si Jesus sa gitna ninyo. Dahil isang araw sa altar, naging present ang Diyos bilang sakramento sa inyo. At kung nagiging tapat kayo sa isa't isa at nagmamahalan kayo, nandun ang presensya ni Jesus sa gitna ninyo. At kung saan man kayo mapunta, maibigay ninyo sa mga tao itong si Jesus. At siya ang nagbibigay ng liwanag sa mga boys and girls. Kaya ang bawat isa ay isang pangbihirang mission sa loob ng Family of Hope. Nagpapasalamat ako sa Diyos para sa bawat isa sa inyo. At sana yon, maraming foreigners din ang dumarating. Ang yaman na ito, ang ganda nito. Unfortunately, hindi nakarating ang mga taga-Argentina para sa meeting dahil sa trangkaso. Nagiging isang panic talaga itong sakit na ito. Kaya hindi sila pinayagang mag-travel. Pero nakakaisa din sila sa atin. Sa Germany naman, nagkaroon ng meeting doon ng mga pamilya dahil hindi sila makakapunta dito dahil sa school ng mga bata, etc. Dahil sa trabaho. Pero nakikiisa din sila. At ganito rin nangyari sa ibang mga couples from Mexico, Guatemala, at na may mga difficulties din dahil sa financial aspekto. Pero nakikiisa at lumalawak na tayo. Kailangan natin maging bukas para sa kanilang lahat. Pandaigdig ang ating karisim. Para sa problema, sa panahon na ito, ang problema ng droga ay ang problema sa buong mundo. At kailangan natin mabigyan ng sagot ang buong mundo. Hindi maliit lamang. Kaya kung sino nakatira sa isang fazenda, kahit kung hindi siya nakakalabas doon, dahil may asawa siya, may mga bata, may mga difficulties upang makalabas, maaari din niya ma-feel na siyang representative ng isang karisim para sa buong mundo. Hindi dahil nandun ka lang sa fazenda, kaya maliit ka lang. Hindi. Kailangan maging bukas ang puso natin. At ang lahat ay dapat maging masaya sa mga pangyayari, sa mga missions. Nakakatanggap ako ng mga balita at pagbasa ko rito, maisip ko, kung pwede din sana ako makapunta doon. Pakiramdaman ko kayo, mga representative ko. Gusto ko sana samahan kayo lahat. Malala ko, mula maliit pa ako nang pumupunta ko sa Rome. Nakakasali ako sa mga meetings ng Focolare meeting. Nakikinig ako ng mga karanasan. Narinig kong karanasan ng isang couple taga-Africa. Wow, sabi ko, kung pwede sana ako mamuhay kasama nila doon. Narinig ko mga karanasan ng mga politicians. Naisip ko din, kung pwede din sana ako samahan sila, maging isa sa kanila. Bakit? Dahil kung saan man naroon si Jesus, nakakatouch sa puso natin. Wala tayong mga limits. Isang
puso tinach ni Jesus ay walang hangganan. Kaya kung sino may mga difficulty sa iba't ibang mga tao at medyo pasaway minsan ng mga taga-Russia, kaya ang mga tao na nanatili arestado sa mga problema na nadala nila ay walang puso ng Diyos. Makakapunta kami ng masaya para sa Russia. Sa wakas, nakakabukas na sila ng isang bahay. Nagtatrabaho na sila doon. Araw-araw dumarating ang mga balita. Dalawa sa atin naghahanda na ng sarili. Nag-aral na sila ng Russia upang makapunta doon. Wonderful ito. Para sa ating walang hangganan. Walang hangganan. Kaya gusto ko sana maintindihan ninyo. Tinawag tayo ng Diyos. Walang ibang nakatawag sa atin, kundi Siya mismo. Ang bawat isa na nandito ay may imbitasyon mula sa Diyos. At kailangan mong tugman ito. Kailangan mong talaga magkaroon ng puso mula sa Diyos. Tinawag tayong lahat upang maging banal sa loob nitong family of hope. Gusto ko na rin sana walang selos dito sa gitna natin. O kaya isa kontra sa iba, dalawang groups, hindi. Lahat tayo ay anak ng isang parehong pamilya na may isang tatay lang sa langit, isang nanay naman sa langit, at ang bawat isa sa loob nitong pamilya ay nagagawa kung ano ang kaya nilang gawin. At pagkatapos ibigay ito sa Diyos. Hindi mo kailangan ipaliwanag para sa akin na hindi mo kaya gawin kahit ano. Alam ng Diyos kung ano magagawa mo. Tingnan natin pagkatapos sa mga internal regulation natin ang tungkol sa financial. Hindi ko masabi sa inyo kung magkano ang halaga kailangan mong ibigay. Isipin mo ito sa harapan ng Diyos. At Siya ang makakatouch sa puso upang masabi sa iyo kung magkano ang maibibigay mo. Isang bagay na personal ito, malalim. Bawat isa ay kailangan mag-iisip. Pero siyempre, matutulungan tayo. At ang halimbawa ng isa ay makakatulong sa iba. Wala akong duda nito. Pero may kapagyarihan nito ay ang Diyos nasa puso mo. Kaya hindi dapat magkaroon ng selo sa gitna natin. Huwaging hambin ang isa't isa o kaya lumabang kontra sa isa't isa. Hindi, bawat isa ay kailangan gumawa ng sariling bahagi. Nabubuhay ako bilang isang pare, pero kilala ko ng mga pare na nabubuhay sa isang paraan na iiba sa akin. May mga pare minsan na medyo tamad, pero hindi ko sila hinuhusgasan. Sa kanila ito, isinasabuhay ko ang aking vocation. Wala ako dito dahil sa pilitan. Kapag nagmimisa ko ng ilang beses sa isang araw, hindi ko ito ginagawa dahil sa pilitan, kundi masaya. Ito ang vocation ko. Nasa loob ko isang apoy na gusto kong dahilin sa buong mundo. Kung wala itong desire sa ibang mga pare, pasyensya. Ipagdarasal ko sila lahat. Araw-araw. Pero huwag tayong tumigil sa limitasyon ng iba. Kung makikita mo isang couple o kaya isang consecrated na hindi nabubuhay na maayos, gawin mo na lang ang bahagi mo at magiging mirror ka para sa kanila. Matutulungan mo sila hindi sa pagbibigay ng correction, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal. Kung mapapansin niya kayo, ma-feel niya ang pagmamahal ninyo. Baka magbabago din sila. Responsible din tayo sa pagiging banal ng bawat isa. At gusto ko na rin sana pagkatapos na maintindihan natin, kailangan natin maging sirineo sa isa't isa. Tumulong sa pagbubuhat ng krus ng isa't isa. At kapag nakikita ko ang krus ng maraming tao, alam ko mabibigat sila. Gusto ko sila tulungan dahil pakiramdaman ko magaan at makinis ang krus ko. At namimit ko si Jesus sa bawat krus. Kaya kahit anong krus ay nagiging si Jesus kaagad. At nagiging ilaw, nagiging lakas. Isang matinding enerhiya. Kaya hindi nagiging mabigat para sa akin ang krus. Pero kung may nabibigatan dahil dito, gusto ko sila tulungan. Tulungan sila matuklasan ang krus. Ang krus ay isang pagkakataon. Lahat ng bagay na nilikha dito ay bunga ng mga krus na niyakap namin. At pag mas lalo tayo yumayakap sa krus, lalo lumalaki itong trabaho. Huwag tayong tumigil sa mga paghihirap natin sa mga krus. At sa buhay ng isang mag-asawa, may mga sandali na para nagiging krus ka sa isa't isa. May mga sandali na nagugustuhan ko, abandonahin ang lahat. Kaya asahan ninyo ang tulong namin sa mga oras na ito. Gusto namin tumulong sa isa't isa.
Pag nakikita ko isang couple na may mga paghihirap, gusto ko kaagad tulungan sila maintindihan muli na hindi lang isang asawa ang nagiging kasama mo. Pero si Jesus ito, at nandyan siya, nandyan si Maria. May task kayo na magkaroon ng presensya ni Jesus sa gitna ninyo. Manatiling tapat kayo sa ganitong karism. At sa ganitong paraan, mabigyan kayo ng panibagong kahulugan ni Jesus. Pataas at pababa ang buhay natin. May mga sandali nararamdaman mo maayos ka at may mga sandali naman para magustuhan mo tumakas. Ilayo ang iba. Pero kailangan tumulo sa isa't isa. Kaya makapagsimula muli at dito matutulungan namin kayo. Pati dito sa inyo, mga tao may mahabang karanasan kagaya ni Lai Vilazio, ng ilang tao na nag-asawa, siyempre maaari sila tumulong sa iba. Pero kailangan itong communion. Kailangan itong panahon upang magawa ito.